Hari ng kalsada. Yan na nga kung tawagin ang mga makukulay at Pinoy na mga jeep. Pero alam nyo ba, bago maging pampublikong sasakyan, sumabak muna ang mga ito sa mga bakbakan noong World War II. 1940s nang dalhin at iwanan yung mga jeep na yan ng mga Amerikano dito sa bansa. Dahil likas tayong madiskarte ang mga pinabayaang sasakyan na yan, ginawa nating bagong transportasyon. Tinawag na nga yang jeepney, mula sa pinaghalong jeep ng mga sundalong Amerikano at jeepney na isang uri ng American Public Transportation. Bukod po sa pagiging pampublikong sasakyan, salamin na rin ng ating kultura ang ating mga jeepney. May iisang forma pero nagkakatalo na lang sa iba't ibang disenyo. Pabonggahan at kung minsan paingayan pa para lang makatawag ng mas maraming pasahero. Hanggang ngayon, mas marami pa rin sa ating mga commuter ang mga sumasakay sa ating jeepneys. Sa ilan pong pag-aaral, sinasabing umaabot sa 40 million na mga pasahero ang sumasakay sa mga jeepneys sa buong bansa kada araw. Abay, ang dami! Paano ba naman kasi para po sa mas maraming commuter, mas madaling makasakay sa mga ito kumpara sa iba pang uri ng public transportation? Mas mura pang di hamak. Yun nga lang, marami na rin po ang umaaray. Dahil ang dating umaabot lang sa 4 na pisong pamasahe noong 90s, ngayon, inihihirit ng maging 15 pesos. Sa sobra kasing taas na mga bilihin, wala na ring halos kinikita ang ating mga tsuper. Kaya naman, gaya ng nakaugalian natin tuwing sasakay ng jeep, magpaabot tayo ng pasensya, simpatya at pagmamalasakit sa ating mga commuter, pati na rin po sa ating mga minamahal na tsuper. And always remember, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, Cheryl Cosip po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.